Good morning everyone! Ito po ang The Mindful Tito Podcast with me, Pop-Up Cardenas, where we share tips and lessons on having a better mindset as we grow older and becoming a happy human with a healthy mind. FYI, I'm here to share my life experiences, successes, and failures. The information presented in this podcast is to inspire people. I recommend seeking guidance from experts such as mental health advocates and other experts in the chosen field. But rest assured that all your feedback, comments, and suggestions are important to me to improve my content moving forward. Welcome to episode 23, kung saan tatalakayin naman natin kung paano nagagamit ng wasto ang ating oras bawat araw. Kung bakit minsan ay nararamdaman natin na parang kulang ang oras kahit ang dami naman nating nagawa. Or bakit parang lantang-lanta tayo every end of the day kahit hindi naman masyadong productive ang araw natin. Kaya ito ang mga tatlong bagay kung bakit parati tayong napapagod agad bawat araw kahit hindi naman tayo masyadong busy. Or bakit tayo nagwo-worry everyday kahit hindi pa naman nangyayari ang mga bagay na inaalala natin. Dito, ipapakita rin natin kung paano gamitin ng wasto ang mga oras natin everyday nang hindi nag-aalala. Napapagod man tayo, pero hindi tayo magpapadala sa stress. Number 1, time management. Keeping your tasks on track every day will help you reach your daily goals and deliverables. Kapag nailatag natin ng maayos ang mga tasks na gagawin natin araw-araw or every week, hindi tayo mag-aalala sa mga gagawin nating mga bagay, personal man o trabaho. Kasi naisulat na natin or nakikita natin ahead of time kung ano yung mga bagay na importante na kailangan natin gawin at kung ano yung maliliit pang mga bagay na kailangan din tapusin sa bawat araw. Kapag nailatag natin ng maayos ang mga kailangan natin gawin sa isang linggo, hindi natin makakaligtaan o makakalimutan ang mga tasks na dapat natin gawin sa bawat oras. Kahit yung mga simpleng bagay lang na anong araw at oras tayo magpapagupit ng buhok sa barbero o sa salon, anong oras ako mag-grocery at ano nga ba ang bibilin ko para sa pamilya ko, ano yung mga tasks na kailangan ko gawin sa Martes at sa Huwebes, o kahit yung simpleng ano ang pwede kong maging tanghalian at hapunan bukas o sa susunod na araw. Kasi sa totoo lang, araw-araw marami pumapasok sa isip natin na distractions at iba pang mga plano na gusto o kailangan natin gawin. Pero, totoo rin na makakalimutan natin ang mga ito agad-agad. For example, pumasok sa isip natin na kailangan ko nga palang bumili mamaya ng gulay at prutas pagkatapos kong magtrabaho. Sige, gagawin ko yan mamaya after ko mag-work. But there are instances na pagkatapos ng work mo, may mga papasok pang mga ibang bagay sa isip natin na magdi-distract sa mga pinlano natin ngayong araw. Mas lalo ang social media na number 1 distraction ng mga goals natin sa buhay at magtutulak sa atin sa ibang landas para mag-procrastinate at hindi gawin or makalimutan na ang kailangan natin gawin. Pero paano nga ba natin mamamanage ang oras natin? I suggest you write down your tasks bago pumasok ang weekdays, tuwing weekend, or every Sunday. Isulat natin sa papel, sa notebook, sa cellphone notes natin, or kahit sa digital calendar natin yung mga tasks na kailangan natin gawin sa paparating na linggo. Make time kahit 30 minutes every weekend na ayusin yung kalendaryo natin for 1 week para natatrack natin yung mga bagay na kailangan natin gawin o tapusin sa buong linggo, personal man o trabaho. Siyempre, sasabihin ng iba, ano ba yan? Bakit ko pa kailangan gawin yan? Matrabaho pa yan eh. Wala akong time. Pahinga ko na nga yung weekend, isisingit ko pa yung mag-plan ng kalendaryo ko sa paparating na linggo. Pero madalas ang sinasabi nating pahinga ay pag-scroll sa social media. Tandaan natin, ang pag-scroll sa social media ay isang distraction na uubos ng oras natin imbes na ilaan natin ito sa mas importanteng mga bagay. I'm here to help you with some tips and techniques lang para maiwasan natin ang anxiety and stress sa mga bagay na gagawin natin bawat araw. Mahalagang isulat o ilatag natin ang ating mga tasks every week para hindi tayo mag-aalala o iisipin kung ano nga ba yung mga bagay na kailangan natin gawin sa isang linggo.
Kasi, uulitin ko, makakalimutan natin ang mga bagay na kailangan natin gawin in the future right after natin sabihin ito. Number 2, set a healthy morning routine. Marami sa atin ang hindi morning person. Madalas mabigat ang katawan natin gumising ng madaling araw dahil sa totoo lang, ang sarap matulog sa kama, di ba? Pero, if we wake up early as 5 a.m. and make time for yourself for the first 2 to 3 hours bago tayo sumabak sa mundo, I'm telling you, your day will be productive, happy, and healthy. I suggest na gumawa tayo ng ating daily routine pagising natin sa umaga kung saan bibigyan muna natin ng oras ang ating sarili bago tayo makigulo sa paparating na araw. Kahit mga simpleng morning routine for 1 hour, okay na yan. Napakalaking bagay na yan para mayakap muna natin ang ating sarili. Pero sa totoo, mahirap. Kasi pagising pa lang natin sa umaga, nagpo-procrastinate na agad tayo at iniisip natin yung mga kailangan natin gawin ngayong araw. Mag-aalala tayo kung paano ba natin sisimulan o tatapusin yung araw, di ba? Mas nakakaubos ito ng oras kung iisipin lang natin siya pagising at hindi agad tayo gagawa ng aksyon. For example, I'll share with you my daily morning routine. Ito ang 5 bagay na ginagawa ko in my daily morning routine. Una, meditate and pray for 5 minutes para mabigyan ko ang aking sarili ng konting minuto para makahinga at makarecover sa pagtulog. Ikalawa, drink 2 glasses of lukewarm water o maligamgam na tubig para ma-rehydrate kaagad ang katawan ko at para ma-activate at ma-intoxicate ang internal organs sa aking katawan bago ako mag-almusal. Ikatlo, basic stretching or workout for 10 to 15 minutes para maigalaw ko ang aking kalamnan at mag-flow ang dugo sa aking katawan. Kung may time ka, pwede ka rin mag-jogging or mag-early walk sa labas ng bahay at lumanghap ng sariwang hangin bago pa dumating ang polusyon. Ika-4, take a cold shower. Yung pinakamalamig sana dahil nire-release nito ang ating endorphins na nagbibigay enerhiya at saya sa katawan. Tinatawag din itong happy hormones. Alam nyo ba, mas maiging maligo ng malamig sa umaga kaysa magkape muna dahil taking a cold shower in the morning will give us alertness and positive energy. Kasi kung magkakape ka agad, magbibigay lang ito ng nervyos at anxiety sa katawan natin. I suggest na magkape tayo 1 hour after we wake up or isabay natin ito sa almusal. And my final morning routine is, it's either journaling or reading a book. Kahit ano sa dalawa. Kung hindi ko magagawa yung isa, gagawin ko na lang ito bago matulog sa gabi. Dito, isinusulat ko ang aking mga emotions, feelings, and kung ano ang mga bagay to keep me move forward to my goals. Ang benefits naman ng pagbabasa ay may natututunan akong mga bagong bagay that will give me a sense of empowerment bago ko simulan ang araw. So those are my top 5 habits in my daily morning routine. Dahil kapag may daily morning routine tayo for 1 hour, 2 hours, or 3 hours a day, at binigay muna natin sa sarili natin ang wastong pagyakap at paghinga, I'm telling you, madadala mo ang magandang enerhiya buong araw. At maaari mo pang i-share yung good energy sa mga taong makakasalamuha mo. Kapag nagawa natin ang ating morning routine, nakakapag-focus tayo sa mga bagay na kailangan nating gawin at kailangan nating tapusin bawat araw. Kung may makakalimutan man tayong task, okay lang. Hindi tayo mag-worry dahil alam natin we are proactive kung paano natin ito masosolusyonan. Pero tandaan, kung gusto natin ng maayos na morning routine, kailangan din nito ang pagtulog ng maaga at makakuha ang katawan natin ng 7 hanggang 8 oras bawat gabi. I suggest to keep your phone away bago matulog para hindi ka makapag-scroll sa social media or abutin ito pagising mo sa umaga. Dahil ang social media ang numero 1 distraction sa mga goals natin sa buhay at ito naman ang susunod nating tatalakayin. Number 3, never reach your phone for social media as an excuse for rest. Ito ang sakit ng henerasyon ngayon na naging sakit na rin natin. Autopilot na habit na ito para sa atin.
If we need to achieve our goals and daily tasks in life, be present with our tasks at hand and avoid scrolling on social media. Kasi sa totoo lang, social media ang pinakamahirap na kalaban natin dahil mahirap itong iwasan. Inuubos ng Facebook, TikTok, Instagram at iba pang mga social media platforms ang ating oras at mga kailangan gawin sa buhay if we scroll mindlessly. I suggest na ilayo natin ang phone natin bago tayo matulog sa gabi. Yung hindi natin maaabot dahil for sure, ito ang unang bagay na pipick upin natin pagising. At kapag ginawa natin ito right after we wake up in the morning, guguluhin lang nito ang isip natin sa mga iba't ibang bagay tulad ng chismis, negative news, pag-check kaagad ng emails, useless information, notifications, at marami pang iba na gugulo ng ating natural waking process. Hindi magandang habit ang pag-scroll sa social media paggising sa umaga. Ito ang nagkakos ng stress, depression, fatigue, and anxiety sa atin. It impacts our mental health and harms our mental performance. Kasi tuwing umaga, yung physical, emotional, at mental energy natin ay nasa peak kung saan dapat inilalaan natin yung mga enerhiyang ito sa mga importanteng goals and priorities natin sa buhay, hindi sa social media. Wala itong naitutulong na maganda sa ating overall health. Hindi ko sinasabing hindi maganda ang social media ha. Sa totoo lang, malaki rin ang naitutulong nito mas lalo sa innovation at pagkuha ng mga impormasyon. Pero, we need to use social media wisely. Kasi kung hindi, it will negatively affect your brain power na dapat magagamit mo pa sa ibang importanteng bagay. Huwag mo rin gagamiting excuse ang social media para sabihing nagpahinga ka o dahil ito lang ang break mo sa work. No, never do that. Mas lalo lang papagurin ng social media ang isip at katawan natin na makakalimutan na natin yung mga kailangan natin gawin everyday. Scrolling on social media is addictive and hindi ito magandang habit dahil dadalhin mo ito in the long term. Huwag tayo magpapakontrol sa social media at sa cellphone natin. Huwag mong ibibigay ang natitirang lakas mo sa pag-scroll sa social media. Do not be a slave for your phone. Let your phone serve you. Kaya kung gusto mo maging maganda ang araw mo, always practice these 3 good habits. Again, number 1, manage your time wisely or plan your tasks for the week ahead of time. Number 2, always set a healthy morning routine na magbibigay ng magandang enerhiya sa atin bago pa tayo sumabak sa magulong mundo. And number 3, never reach your phone for social media as an excuse sa paghinga or pahinga dahil stress, anxiety, and burnout lamang ang maidudulot nito. And that's all we have for this episode at sana marami kayong natutunang mga bagay. But before I end this episode, I will truly appreciate it if you share this episode or even my podcast and my YouTube channel to your friends, to your colleagues, to your family because I am more than happy to share good energy with people. Sa uulitin, ako po si Popop Cardenas and this is the Mindful Tito Podcast. Just a short message, don't be hard on yourself and avoid negative self-talk so you can also share kindness and good energy to the people around you. Again, my name is Popop at maraming salamat po.